Salamat sa Diyos. Walang ulan ngayon, no? Presko pa, no? Salamat. We pray for our grandparents and the elderly today. May mga lolo't lola, bata pa no? So, hindi lang naman mga lolo't lola, kundi also the elderly. Remember, dahil piyesta nung Friday, the 26th, yung lolo't lolo na Jesus, si Joaquin at si Anne, the parents of the Blessed Virgin Mary. So we remember grandparents today, and we will talk about that later on. We talk about food, no? Hunger, no? Sa palagay nyo ba, ang Diyos nilikha ang mundo, may sapat na pagkain para sa lahat? Meron naman eh. Pero bakit kulang? Bakit may nagugutom? Dahil sa kasakiman, because of greed, because of that. No? Dahil doon, but there is enough. As a matter of fact, there is enough for all the animals, all the insects, all the fish, all the birds, lahat meron eh. Hindi naman namamatay ng gutom yung mga hayop eh, pero tao namamatay ng gutom dahil sa kasakiman. No? Imagine, no? Imagine. So we are reminded of what happens because of food. Ang pinapakain natin, hindi lang yung ating katawan. Pinapakain rin natin ang ating kaluluwa. Ano mangyayari pag hindi mo pinakain ang kaluluwa? Inggit, galit, sama ng loob, stress. Kasi hindi pinapakain ng kaluluwa, pinapakain katawan lang. Kaya napakahalaga. Bakit pa ako nasa-stress? Bakit pa ako inggit na inggit? Kasi kung anong pumasok, yun yung lalabas. Pinapakain natin dito lang eh. Hindi naman dito eh. Wala tayong kalaban-laban. Ano yung responsorial psalm? Ang ganda ng responsorial psalm eh. The hand of the Lord feeds us. He answers all our needs if we allow Him to feed us body and soul. Pero kung dito lang, hindi sapat eh. Hindi sapat eh. Kung puros ang pinapakain natin to, tapos nakababad lang tayo sa internet buong araw, puros marites ang ating ginagawa. Talaga naman, puros inggit at galit at sama ng loob ang bigat-bigat ng ating buhay. Kaya hindi po pwede. Kaya ulit, kailangan natin pakainin ng katawan at pag hindi mo pinakain, katakot-takot na gulo mangyayari sa ating buhay. Papakainin natin mamaya. Something we take for granted. Ang katawan ni Kristo mamaya. The biggest miracle. Hindi lang feeding of the 5,000, but the feeding of Christ Himself for each and every one of us. We take it for granted kasi katawan ng ni Kristo yan eh. Lagi naman tatanggap eh. Pero hindi, no? Katawan ni Kristo. So it's very, very important to appreciate receiving Christ Himself. No? What a gift. What a big responsibility. It is not enough na kumain tayo sabay-sabay. Maganda nga, no? Napakahalaga ng pagkain sabay-sabay. Pero pagsimba sabay-sabay, napakaganda. Pero pati sa pagkainan, ang pinag-uusapan natin, yung nangyari sa misa, ang kamay ng Diyos. Then, we satisfy the body and the spirit. Talagang busog na busog tayo, hindi lang sa katawan. Busog na busog ang katawan at spirito. What a wonderful feeling. There is contentment. There is satisfaction. Then, we talk of grandparents, mga nakakatanda. No, we talk of that today because it is Grandparents' Day. Tanong, mga lolo't lola, no? Nagpapasalamat ba tayo sa mahabang buhay? Nagpapasalamat ba? Sigurado? Tanong, ito na. Baka mamaya, wala tayo nakita kung hindi ang hirap-hirap ng tumatanda. Nakakalbo ka, wawala yung ngipin mo, daming sakit, daming gastos, walang trabaho, di ba? Yung bang pinapasalamatan natin o hinahanap natin yung mali? Kung hinahanap natin yung mali,
negative finder. Mega negative finder. Pag inalagaan mo, nakita mo panay negative lang, talaga naman, no? Buisit. Kasi pag hinahanap mo lagi negative, dumadami yung negative. Samantala, pag hinanap natin yung positive, aba, buhay pa. Salamat sa Diyos. Kahit na hindi ko inaalagaan ang buhay ko, kahit na walang exercise, kahit na bawal ang kinakain ko, buhay pa. May gana pa, may kinakain pa, no? May appetite pa, at marami pang bagay. Many things which we take for granted. Humaba na nga ang buhay, habang buhay, nagkaapo na, tumanda na, maraming panahon, kaya ang dami nating pasasalamatan. Humantong tayo sa mahabang edad dahil sa grasya ng Panginoon. Let us find the positive in that and not the negative. Let us count our blessings. Salamat sa Diyos sa napakaraming blessing sa mahabang panahon. Imbes na hirap-hirap naman tumanda. No? Talaga naman, mas lalong tatanda, mas mauubos yung buhok natin kakaisip ng ganyan. Hindi nakakatulong sa ating sitwasyon. Let us be grateful for God's many blessings. As we remember, no, the wisdom of the old. Kaya nga, wisdom of the old knowledge and experience, alam na natin yan, napagdaanan na yan. Sana kaya ko na malampasan. Alam ko na yan. Pero hindi pa rin natututo kasi baka puros katawan lang ang pinapakain, siyan lang at hindi kaluluwa. Just a few reminders. Napakahalaga pakainin ng kaluluwa. Isang paraan na yung pinapakain natin, yung hindi lang ito, kundi yung kaluluwa. Isang simpleng pamamaraan ng pagdadasal bago at pagkatapos. Kadalasan nagkakalimutan no? Nagkakalimutan. Lalong-lalo na yung after. No? But it is part of how the soul is fed if it is in thanksgiving no nagpapasalamat. Muli, paulit-ulit sinasabi, ewan ko na kung linggo ko sinasabi, ang ibig sabihin ng Eucharistia ay pasasalamat. Ang Eucharistia ay thanksgiving. We gather para wag makalimot, magpasalamat. Because we forget many times, natatabunan ng problema, natatabunan ng sakit ng katawan, sakit ng bulsa, sakit ng puso, kung ano-anong mga sakit ang nangyayari dahil sa nakakalimot magpasalamat. That is why we are reminded of that. We thank God for this wonderful opportunity to help in the feeding. All of us here, salamat sa tulong ninyo. For example, 2023, ang pinapakain natin 3 times a week, 2023, at the beginning of 2023, ang pinapakain natin almost 100 people. 3 times a week. Simula nung taon na ito, ang pinapakain natin 206 times a week. Thanks for your small contribution. Pag pinagsama-sama, ang dami. Pati tuwing first Tuesday, sa araw ni San Antonio, ang pinapakain natin, yung tinapay na binibigay nyo, pinabahagi rin. Kaya lahat nagsisimba sa araw ng Tuesday, first Tuesday, nakakakain dahil sa pagbabahaginan. Salamat, salamat. Ang nagbahagi, nakakahiya, isang bata, hindi matanda sa Ebanghelyo Ang nagbahagi. Kaya sana, let us be generous in sharing. It is the effect of what it is to feed the soul. Pag pinakain natin ang kaluluwa, we cannot but share. Pero pag hindi natin pinapakain yung katawan, mas lalong nauuhaw tayo. Mas lalong lumalaki yung gutom. Kasi physical lang ang pinapakain at hindi spiritual. So salamat sa Diyos sa pagpapakain ng ating katawan at kaluluwa. Kaalam na natin ng saan nanggagaling
yung mga simptomas natin ng galit, sama ng loob, hindi pagpapatawad, inggit, at kung ano-ano pang mga negatibo, yung pala yung ugat. Hindi natin pinapakain ang salamat sa Diyos sa paalala sa linggong ito at sabay-sabay tayo magbigay papuri at palakasin ang ating katawan at kaluluwa na binigay ng Diyos sa atin sa araw na ito.